What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, mananood tayo kay Goosebumps Top 5 na ang pamagat ay hindi pala amo niya ang tumawag sa kanya, multo pala. Nako, in short, mimic ang tawag sa mga ganito or baka doppelganger. Hindi natin alam. Panoorin natin. Mukhang nakakatakot to na, mukhang nakakatakot na to na video kagaling kay Goosebumps Top 5. So make sure magsusubscribe kayo sa channel na to. So without further ado, let's go sa go. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang Let's sa go, mga taong Goosebumps matatagang Top 5. loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Return of the Mimic. Ibinahagi ni Hansel ang nakakakilabot na karanasan nila sa loob mismo ng kanilang bahay na nangyari nito lang February 27 ng alas 5 ng madaling araw. Takot na ikinuwento ng kasambahay nila na narinig niyang tinawag siya ng ina ni Hansel ng madaling araw na yon. Lumabas pa nga ang kasambahay sa kwarto niya para tignan kung ano ang kailangan ng amo niya. Ngunit paglabas niya, wala namang tao doon. Dahil sa nangyari ay nireview ng pamilya ang mga CCTV nila. Ngunit ang natuklasan nila, talagang kakilakilabot pala. Ha? May boses nga. Ayon kay Hansel, may gumagaya ng boses ng mga magulang niya sa bahay. Tuwing mangyayari ang pagtawag ng boses, ito ay madalas sa madaling araw. Sa unang video, malinaw mong maririnig ang boses ng ina niya na tinatawag ang pangalan ng kasambahay nila. Ngunit paglabas ng kasambahay nila sa kwarto, makikita mong hinahanap pa niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ang nakakapagtaka, sa kwarto ng mga magulang niya, maririnig mo din ang parehong boses sa CCTV. Makikita mong tulog pa nga ang mga magulang ni Hansel nung oras na yun. Ngunit hindi lang yun. Dahil ang kwarto ng mga magulang niya ay nasa second floor, ang ibig sabihin, ang boses na narinig sa first floor ay may sapat na lakas para marinig din ito sa second floor ng bahay. Hindi din naman daw isolated case ang nangyari dahil 11 araw bago ang gabi na yon, na-capture na pala ang parehong boses sa kwarto ng mga magulang niya. Takot to ah. Is this the work of a mimic trying to terrorize their family? Or is it something else? Ikaw na ang humusga. Ito pala yan. Sa intro pa lang, ito pala yung tinutukoy. So, para sa akin, nakakatakot to pag mga mimic. Diba? As much as possible, para mas maganda, pa-house blessing nila yung bahay nila. Para mapalayas yung entity or yung masamang spirito na gumagambala sa kanila. Kasi pag pinatagal yan, delikado eh. Doorknob. Ang videong mapapanood ninyo ay nanggaling sa YouTube channel ni Juan Ignacio mula Argentina. Ito lang ang kaisa-isang video niya sa channel niya na ini-upload 4 na taon na ang nakalipas. Panoorin. Ano kaya to? Oh. Uy, wala. Ba't binuksan mo? Ay, susi, ba't di mo kinuha?
Ako po. Para que vuele manos extraordinarias. Una vida para siempre. Eh. Kitang-kita yun. Sa video, Parang i-applicain yun eh. Kasi di ba dalawa yung pintuan. Mayroon sa parang pinakauna. Tapos ito yung pintuan niya mismo. Eh nakasarado yung pinakaunang pinto. So how come na mapagalaw tong doorknob? Di ba? Para sa akin imposible yun. ipinapakita niya ang kakaibang nangyayari sa pinto niya. Ang knob nito ay gumagalaw ng mag-isa. Kahit na nakabantay siya dito ay patuloy pa din ang paggalaw nito. Nang buksan niya ang pinto, makikita mong may steel door pa sa harap nito. Kaya imposibleng may magpagalaw ng doorknob mula Kaya sa nga eh. labas. Wala ka din namang makikitang string o kahit anong tali ang nagpapagalaw dito. Ang ginagawa ni Juan kahit na gumagalaw pa ang doorknob ay bubuksan niya agad ito at makikita mong wala namang tao sa labas ng bahay. Ito ba ay isa na namang poltergeist activity? Paano mo maipapaliwanag ang nangyayari dito? Is it really a supernatural thing o gawa-gawa lang? Ikaw na ang magpasya. Mga ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan niyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at Ay, subscribe niyo to yung isang channel ni Goosebumps na ang pangalan ay Amang Nilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ayan. Subscribe kayo dito. like at kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito. O paano, kita-kita tayo sa kabilang channel at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Ghost in the Market. Isang lalaki sa pangalang Artek ang nagtatrabaho bilang night shift security sa isang supermarket sa Aurora, Mexico. Hindi siya naniniwala sa mga multo o sa mga paranormal stuff, pero hindi niya maikakaila na kakaiba ang nararanasan niya dito. Isang gabi habang nagra-rounds siya, laking gulat niya nang bigla na lang tumunog ang isang speaker na binebenta dito. Ruidos. No sé, es muy extraño. Y la verdad sí ya me está dando como miedo. ¿Qué rayos pasa? Ano? Qué raro. Sí, ya me está dando como... Kusa na lang itong bumukas at umalingaw-ngaw ang napakalakas na ingay sa buong supermarket. Hindi niya masyadong alintana to sa simula, ngunit sa sumunod na nangyari, napaisip na siya. Vámonos. Regresa a la farmacia. Ya no entiendo qué está pasando. Oh! Naku, pupulutin mo pa yun. Habang rumuronda siya, pagdaan niya sa mga gulong, bigla na lang bumagsak ang mga ito. Makikita mo sa simula na maayos naman ang pagkakapatong-patong ng mga gulong, kaya imposibleng bigla na lang itong babagsak. Kailangan ng malakas na puwersa para mapagalaw ang gulong dahil na din sa bigat ng mga ito. Pero ang huling nangyari sa kanya ang talagang sumindak sa kanya.
Dahil sa susunod na mangyayari, halos magbitiw na nga daw siya sa trabaho dahil sa takot. Yun ang iya pag night shift eh. Otra vez están escuchando ruidos. Estaba aquí haciendo el recorrido, pero escuché un ruido aquí adentro. No sé si estaba crujiendo algo o no sé si... No sé. Qué raro. Ya no sé realmente qué hacer. Todo me extraña de este lado. Ya no sé qué hacer. Ya realmente no sé qué es lo que voy a hacer. Ya no entiendo ni qué es lo que está... ¿Qué cojones? No mames. Sácate a la verga, al chile, pinche mamada. Su puta madre. Nag-on mag-isa? ¿Hay alguien ahí? Ay, naku po, ang dilim. ¿Qué es eso? Ay, gagi. Ano Se yung may ve nakatayo al ah? fondo. Ano yung ay, kala ko Oh, no mames. ¿Qué tal? Kala ko may May nakatayo doon. suspicious na ingay siyang narinig sa likod ng market. Ang akala niya nung una ay mga gawa ito ng mga machinery dito. Ngunit ang ingay na narinig niya ay nanggagaling pala sa madilim na sulok ng supermarket. Pagsilip niya dito, isang pares ng bota ang nakita niyang andon at sa harapan niya mismo, ang isa sa mga bota ay bigla na lang tumumba na parang may humila dito. Ano sa tingin niyo ang nararanasan ni Artex sa kanyang trabaho? Ito ba ay pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi niya nakikita at tila pinaglalaroan siya? Dahil sa nasaksihan niya, napatakbo na lang siya. Sa dami ng paranormal phenomena dito, napapaisip na siya kung kaya pa niyang ipagpatuloy na magtrabaho sa haunted supermarket. Hindi tatrabaho na pag gaganyan. Jinn-possessed doll. Sinira at itinapon na ni Hannah ang paboritong laruan ng anak niya. Hindi para parusahan ang bata, ngunit sa takot niya na baka saktan sila nito dahil pinaniniwalaan niyang sinaniban ng jinn ang manika. Ayon kay Hannah, matapos niyang maglagay ng bakara, ang pinakamahabang sura o chapter sa Quran sa bahay nila, may napansin siyang kakaiba sa isang manika ng anak niya. Kung ano yun, eto ang tinutukoy niya. Watch the eyes. Looks at me. Parang gumagalaw yung mata ah. Sa video, makikita mo ang manika sa kama at tila gumagalaw ang mata nito. Mapapansin ang pagtingin ng manika sa kanya at eto ang talagang tumakot sa kanya. Pinakita niya sa isang larawan ang itsura ng manika at hindi naman dapat gumagalaw ang mga ito. Ayon sa kanya, hindi lang siya ang nakakita sa paggalaw ng mata nito, maging ang isa pa niyang anak. Now, when I first saw it, I thought, Wow. are you really seeing things? Because ain't no way that thing is moving its eyes. Ba't ka galit? There is no way it's moving its Joke lang. eyes. Does that make sense? No, it does not. This is your child's little toy that they always love and sleep with. My daughter loves it. That thing is her life, okay? My daughter and that monkey chump are the same. She loves that little toy. So I'm like, ain't no way. It has to be my eyes. Hapon mo So na I'm looking at it. ganun. My son comes. He's also looking at it. Both of us are like looking at each other. We're like, oh, I don't know. Let's use the camera. And then we use the camera and we see for our eyes. First time in real life, this toy was moving its eyes. Naniniwala ka bang kagagawan ng masamang espiritu ang paggalaw ng mata ng manika?
Totoo kaya ang claim niya na Nawala sinaniban takot ko ito dahil ng kay ate. evil gin dahil sa dalawa sila ng anak niya ang nakakakita nito? Kahit nasabihin nating nakita nila ito, maaari kayang pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila. Sabi ko kanina, nawala ang takot ko dahil kay ate. Hindi ko alam kung bakit. At lalo pa silang naniwala na ito ang kaso dahil sa nabidyohan nila ang pangyayari o maaaring nag-a-adjust lang ang pixel ng camera sa ilaw ng kwarto nang mangyari to. Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan. So yun, nakatapos na naman tayo dito kay Goosebumps Top 5. Na-miss ko imaraton tong mga video niya. So make sure isusubscribe nyo to, si Goosebumps Top 5. So yun, thank you so much. See you in my next video. And mag-iingat po kayo palagi.